Ayan, so magandang araw sa ating lahat. So ngayon klase ay panibagong aralin po ang ating pagtatalakayan. Ang ating po pagtatalakayan ngayon ay patungkol sa Module 3. So ngayon ay nawa ay handa na kayo makinig, makinig po tayo lahat hindi manginig para sa ating pagtatalakayan ngayon sa Module 3. Okay? So magkaganon po let me share my screen. Okay? So, one moment. Ah, Okay, so ngayon klase, ang ating pagtatalakayan ngayon nga po ay Module 3. Pagtatala ng impormasyon o datos sa tuwirang sipi, buod, presi, hawig o hawig, salin at synthesis. Okay po? Sunod, ang layunin ng ating talakayan ngayon ay magkaroon kayo ng dagdag kaalaman tungkol sa pangalap ng impormasyon. Kung mapapansin nyo klase, ito'y may pagkakatulad sa Module 2 na layunin. Kasi nga po klase, ito'y parehas na pumapatungkol sa pangangalap ng datos. Okay? Sunod po. Okay, meron dito motivation klase pero hindi na natin ito gagawin sapagkat ito po ay magandang gawin sa face-to-face at matatalakay naman din po natin ito sa mga susunod na slides. Okay? So, skip na natin yan. Okay. So ngayon klase, ano nga ba kapag sinabi nating tuwirang sipi? Okay. Sinabi klase kapag tuwirang sipi, ito yung pinakamadaling gawain sa pagtatala ng impormasyon. Bakit po? Kasi ito klase, isang direktang sipi. Ito ay isinulat na eksakto ng mga salita ng isang may akda. Ibig sabihin nito klase, kinopya mo lamang kung ano yung sinabing pahayag ng isang manunulat o may akda sa isang babasahin, libro o artikulo. Klase, ibig sabihin copy and paste lang po ito. Kaya napakadali lamang. Maglalagay lamang po tayo ng quotation mark upang magbigay alam na ito po ay isinipi natin. Klase itong tuwirang sipi, ito yung madalas ginagamit sa mga essay. Okay? Sa mga essay po ito mas ginagamit kasi klase, pag tayo ay nag-e-essay po ay minsan yung iba nating mga kaklase ay talagang nakuha pa ng mga direktang sinabi para magbigay umpisa sa kanilang gagawing talata o essay. So, tuwirang sipi. Narito ang halimbawa, klase, pansinin ninyo. Kapag tuwirang sipi, klase, pansinin ninyo, sinasabi dito na kapag ang mga tao daw po ay determinado, sila yung may kakayahang malagpasan ang lahat. Ayon yan kay Nelson Mandela. Itong mga katagang ito yung direktang sinipi sa na sinulat mismo ni Nelson Mandela. Ibig sabihin, kinopy and paste lang ito. Tuwirang sipi. At klase, sinasabi dito na kung mapapansin nyo, ito ay merong panipi o quotation mark para magbigay kaalaman na ito ay direktang kinuha. Wala pong inedit, walang binago, walang ni-revise. Okay? Pero nung po tayo ay nag-revise na, ito naman po yung tinatawag na dituwirang sipi. Ibig sabihin, klase, syempre kung may tuwirang sipi, may dituwirang sipi. Saan ang tuwirang sipi? Nagkaroon na tayo ng pagdadagdag ng mga ideya at mga impormasyon. Sinasabi dito klase na sinambit ni Nelson Mandela na kapag ang mga tao ay determinado, sila ay may kakayahan na malampasan ang lahat. Same thought, same context ng tuwirang sipi, pero kung mapapansin niyo dinagdagan na. Dinagdagan na ng mga iba't iba pang pahayag o iba pang pahayag. At kung mapapansin niyo din klase, wala nang paniping nilagay. Kasi nga, ito ay nagkaroon na ng pag-edit na bago na ng kaunti. Kaya siya ay tinatawag ng dituwirang sipi. Okay po? Nawa po yung naintindihan? Sunod, klase. Um, Ngayon naman ay buod. Tinatawag rin itong synopsis. Ito ay isang uri ng pinaikling version isang panulat. Taglay nito ang pangunahing ideya ng panulat ng may bahagyang pagdedetalye upang mabigyan ng pangkalatang ideya ang mga nagbabasa sa tinalakay na paksa. Okay po. Sa anumang klaseng uri ng kwento, artikulo o pananaliksik o mga mahabang sulatin, lagi tayong may buod. Bakit? Kasi klase, ang buod kasi klase, ito yung nagsisilbing mas madaling kuhanan ng impormasyon kasi sinabi nga po, ito yung pinaikling version na kahit ito yung pinaikling version,
Ito yung naglalaman ng mga pangunahing ideya na magbubukas sa atin ng malawak na impormasyon patungkol sa isang mahabang sulatin o pananaliksik. Bagamat ito'y buod, ito talaga ay nagtataglay ng siksik at liglig na impormasyon. Okay. Kasi klase, ang layunin din ng buod kasi di lahat ng mambabasa klase gusto ang mahabang uri ng babasahin. Kaya tayo nagawa ng buod upang ito yung dito natin inalalaan natin to sa mga tao na hindi kasi no mahiling magbasa at gusto lamang kuhanin agad ang mga pangunahing ideya kahit sa maikling babasahin lamang po. Okay po, naiintindihan po. Ito ay pinaikling version. Mapansin ninyo klase ang pananaliksik. Meron siyang abstract. Kung saan klase dun sa abstract, doon nakapaloob ang mga mahalaga at pangunahing idea ng Kabanata 1, Kabanata 1, 2, 3, 4, hanggang 5. Yun klase minsan ang kinukuhanan namin ng aming information kapag kami nakuha ng references sa iba't ibang research. Yung abstract na lamang o yung buod ang aming tinitingnan. Okay po, sunod klase, meron tayong hakbang sa pagsulat ng synopsis of all. Basahin ang bawat kabanata. Okay, klase napakahalaga na binabasa natin ang bawat kabanata. Bakit po? Kailangan basahin natin ang bawat kabanata kasi ito yung magbibigay sa atin ng pangunahing ideya. Hindi mo maibibigay, hindi mo maibubuod ang isang kabanata kung hindi mo ito babasahin. Kaya klase, ang pangunahing hakbang ay basahin mo muna ang bawat kabanata. Sunod, isulat mo ang tema at ang mga simbolismo ng bawat kabanata. Alam nyo klase yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo? Di ba klase sa bawat kabanata nito, meron tayong tema at simbolismo na inilalagay dito o inilaan dito si Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng mga titulo. Halimbawa nito klase yung Kabanata 16 na si Sisa, na kung saan klase ang pamagat ng ikalabing-anim na kabanata ay Sisa. Bakit kaya? Siguro makakapagtanong tayo sa ating sarili. Dahil klase, ang Kabanata 16 ay patungkol sa mga sa naging buhay ni Sisa. Si Sisa kasi kilala natin siya bilang baliw lamang sa No Limit ang Here. Pero sa Kabanata 16, doon ipinakita ang tunay na buhay at mga pinagdaanan ni Sisa, kung paano siya nabaliw, kung paano siya magmahal bilang ina sa mga anak niyang si Crispin at Basilio, at kung paano siya minamaltrato ng kanyang asawa na si Pedro. Kaya yun po ang naging titulo ng Kabanata 16. Ikatlo, igawa ng balangkas ang bawat kabanata. Bubuo nito ng mahalagang puntos at impormasyon tungkol sa tauhan. Ibig sabihin nito klase, balangkas, outline. Kailangan klase may sistematiko tayong organisasyon ng mga ideya. Kapag sinabi natin sistematiko klase, sunod-sunod. May paghahanay ng impormasyon upang hindi tayo malito sa mga information na kukuhanin natin at bubuuin natin para sa buod. Kaya nga tayo nagagawa ng board klase upang mabigyan ng kadalian yung mga tao na nagbabasa nito. Okay po, sunod. 4, gumawa ng isa hanggang dalawang pangungusap na buod na storyline. Kasi, since nga po, ito nga po ay buod, kailangan isa o hanggang dalawa. Siguro maaring lumabis hanggang tatlong pangungusap ang pagbuo natin ng buod sa storyline o tema. Kasi nga, ang target natin dito, halimbawa, ang isang kabanata, pinekli mo siya sa dalawa hanggang tatlo hanggang apat na pangungusap, nandoon na lahat. Kasi nga, buod lang ito, bagamat ito'y buod, mga pangunang idea lamang ilalagay mo dito na magre-representa sa malawak na impormasyon. Okay po, nagkakaintindihan po tayo. Sunod, siyempre akala natin buod ng pinakamaikli, pero ang pinakamaikli po pala ay ang presi. Okay, saan ang presi ay galing sa salitang Pranses na ang ibig sabihin ay prenad o cut down statement. Saan ibig sabihin nito, ito ay isang tiyak na paglalahad ng mga mahalagang ideya ng isang mahabang prosa o berso gamit ang sariling salita at ng babasa. Okay, classes, kung sa buod, yung mga pangunahing idea. Dito sa Prezi class, ito na yung pinakamahalagang ideya. Kung saan, minsan klase sa Prezi, ginagamit na lang tayo ng isang salita.
upang ilarawan o ibigyan ng irepresenta ang isang malawak na impormasyon. Okay, itinatawag din po ito na buod pa sa buod. Ibig sabihin, ito yung buod ng isa pang buod. Okay? Sunod. Katangian ng presi. Una, malinaw ang mga ideya. Kompleto ang mga ideya, may kaisahan ng mga ideya, may pagkakaugnay-ugnay ang mga ideya kasi nga may kaisahan ito at maikli lang po ito. At number 5, 6 sa isa hanggang dalawa pangusap ang pangkalahatang puntos. Kasi ibig sabihin nito, kung ang buod pwede lumagpas ng 2 hanggang 3, ang prese hindi po. 1 hanggang 2 lang po talaga ang pangungusap na pwedeng gamitin dito na kung saan nandun na po yung pangkalahatang paksa po ng ating o pangkalahatang puntos ng isang mahabang babasahin o pananaliksik. Sunod, hawig. Ayan. Klase, sinasabi dito na ito'y tinatawag din na paraphrase sa Ingles. Galing ito sa salitang Griego o Latin na paraphrases na ibig sabihin ay dagdag o ibang paraan ng pagpapahayag. Klase, katulad dito ng buod kung saan ito'y pinapahayag sa sariling pangungusap ang mga pangunahing ideya, ngunit nagkakaiba ito sa piniling payag. Okay. Klase, halimbawa, ang inyong kaklase po ay nagkumuha ng paksang tatalakayan sa internet o kaya ng isang artikulo sa internet na pwedeng gawing references ng kanyang pananaliksik, pwede niya yung kuhanin. Pero kailangan klase, i-paraphrase natin. Bigyan lang mo natin ng hawig. Siyempre klase, dagdagan natin ang sarili nating ideya o sariling pagpapahayag kasi dito klase, sa paraphrase o hawig, iniiwasan natin ang plagiarism. So, klase, dito po, since nga po ito yung hawig, pinapalitan natin ng sariling pahayag ang mga ito at iba pang salita, pero ito yung konteksto pa rin naman nung pinagkuhanan natin at nung mga idinagdag nating ideya ay magkatulad, ay may hawig. Kaya nga po sinatawag na hawig kasi kamukha pa rin nung ideya na kinuhanan mo yung nirevise mo o yung finaraphrase mo. Okay po, bagamat ito dinagdagan mo, kamukha pa rin po siya noong pinagkuhanan mo. Ginagawa lang nga po natin ito para maiwasan ang plagiarism. Okay? Sunod, salin. Ayan klase, lagi ko sinasabi sa inyo na darating po at sa punto na mahihirapan po tayo sa paghanap ng Filipino ng RRL. So, kailangan na talaga natin magsalin o mag-translate. Ang salin po at translate ay iisa lamang po. Kung saan ayon kay Buban, ito'y paglilipat o ng diwa o sa pinaka-natural na paraan na pagwiwika ng mga pinaglalaan ng mambabasa, manonood at manlilikha. Ginagawa ito upang mas maunawaan ang diwa. Kaya tayo nagsasalin klase upang mas maintindihan natin. Kung ito ay English, kailangan natin isalin sa wikang Filipino nang sa gayon, mas madali itong maunawaan ng mga mambabasa. Ayun po, okay? Sunod, synthesis. Ayan, klase. Ito yung mula sa Griyegong salita na syntitenya. Yung ibig sabihin ay sin o kasama at magkasama. Titenya, ibig sabihin na ilagay at sama-samang ilagay. Klase tandaan sa larangan ng filosofiya, ang synthesis po ay bahagi ng metodong dialectal ni George Wilhelm Friedrich Hegel. Kaugnay ng mga pagbuo ng katiran. At ayon naman po sa larangan ng pagsulat, ang synthesis ay isang anyo ng pag-uulat ng mga impormasyon sa maikling pamamaraan upang ang sari-saring datos mula sa iba't ibang pinanggalingan tulad ng tao, libro at pananaliksik ay mapagsama-sama at mapag-isa tungo sa isang malinaw na kabuuan o identidad. Okay, klase. Ang synthesis po kasi sa madaling salita, dito po tayo nagkakaroon ng compare at contrast sa pananaliksik. Sa naunang pananaliksik at sa kasalukuyang pananaliksik. Halimbawa klase, um, si Nena, ang kanyang pananaliksik ay patungkol sa wikang Filipino sa gamit sa panturo, ay sa gamit sa pansulat. Pwede niyang gamitin yung aking pananaliksik kasi alam niya yung pananaliksik ko ay parehas kami ng paksa na wikang gamit ng wika asong akin sa panturo. Pwedeng gamitin ni Nena yung aking pananaliksik bilang um, references or supporting RRL. Bakit po? Kasi nga parehas kami ng paksang pinag-aaralan. Pero klase, dito na pag pumasok ang synthesis, dito na magkakaroon ng pagtutulad at pagkakaiba. Na kung saan, pwedeng ganito ang mangyari.
lumabas sa pananaliksik ni na Sarmiento 2024 na may pagkakatulad ito sa kasalukuyang pananaliksik sapagkat ang paksang pinag-aaralan ng dalawang pananaliksik ay patungkol sa gamit ng wikang Filipino. Subalit, nagkaiba ang dalawang pananaliksik dahil ang pananaliksik ni na Sarmiento 2024 ay nakatuon sa gamit ng wikang Filipino sa pantuturo, samantalang ang kasalukuyang pananaliksik naman ay nakatuon sa gamit ng wika bilang panulat o pansulat. Ganun po, klase. Um, Isang paksa lamang siya, halos magkatulad kayo ng paksa, pero magkaiba kayo ng focus, magkaiba kayo ng tuon ng pinag-aaralan. Nagkakaroon po siya ng compare at contrast o pagkakatulad at pagkakaiba. Okay po, naintindihan po? Sunod. Ngayon naman klase ay uh, ibibigay ko sa inyo yung mga ilan sa mga pwede nyo isalang-ala sa pagpili at paglilimita ng paksa. Okay? Una, sarili. Ayan. Klase na bago tayo magsimula sa iba, kailangan kilalanin muna natin yung ating sarili. Baka pala pwede tayo makahanap ng paksang pampananaliksik sa sarili nating mga nararanasan. Halimbawa, si Ace Byrne. Si Ace Byrne, hirap na hirap siyang magsalita ng Filipino. So, nag-aral siya ng kung paano naggawa siya ng pananaliksik kung paano niya mapapataas yung antas o level niya sa pagsasalita ng wikang Filipino. Okay, naging maayos yung takbo ng pananaliksik niya. Natapos niya. Ang nangyari, nakagawa siya ng pananaliksik patungkol sa wikang Filipino as well as nakatulong na yung pananaliksik na yon maaari pa siyang makatulong sa iba at natuto pa rin siya gumamit o napataas pa niya yung antas niya sa paggamit ng wikang Filipino. Yun po ang sa sarili. Sunod, dyaryo at magazine. Kasi klase, minsan, yung mga nababasa nating napapanahong issue sa mga dyaryo, sa mga pamukhang pahina o column, maaari natin yung pagkuhanan ng information. Halimbawa, nakakita ka ng issue sa dyaryo, maganda siyang gawa ng pananaliksik. Pwede mo yung pagkuhanan ng paksa na gagawan mo ng isang pananaliksik. Radio, TV, at cable TV. Sinasabi dito klase na maraming uri ng programa sa radyo at TV ang mga mapagkukuhanan ng paksa. Okay, paano po? Kasi klase, halimbawa, napanood yun sa institution na kailangan daw po na English only policy lamang. So klase, doon pwede mong gawan yun ng pananaliksik kung bakit kaya English only policy lamang. Yung gustong ipatupad doon sa institution na iyon. Kasi nga po, yun po ay napanood mo. So it means pwede mo siyang gawa ng pananaliksik kasi naisip mo yun. Mga otoridad, kaibigan at guro. Halimbawa, si Erica at si um, Luisa ay magkaibigan. Si Erica, nagtanong-tanong siya, Uy, Luisa, kamusta ka na? Tapos na-open ni Luisa, nabuntis pala siya. Okay, si Erica, di ba, nasabi niya kay Luisa, Luisa, di ba, sobrang bata mo pa? Ba't ang aga mo magbuntis? So si Erica, nakaisip agad siya ng paksa na pwedeng talakayin. Nakaisip agad siya kasi maaga nga nagbuntis si Luisa. Sabi niya, mga salik na nakakaapekto sa maagang pagbubuntis ng mga bata sa modernong panahon. Ibig sabihin, nakaisip agad siya kasi simpleng pagtatanong lamang, nakaisip agad siya ng paksang pwedeng gawa ng pananaliksik. Yun po. Halimbawa sa otoridad naman sa barangay nyo, sa simpleng pagtatanong ninyo, pwede kayo makapag-isip ng paksang aaralin para sa inyong pananaliksik. Okay, sunod, internet. Ayan, internet klase. Isa ito sa pinakamadali, mabilis at malawak kasi nga klase, isang click nyo lang, lalabas na lahat sa internet agad yung mga gusto nyong saliksikin. Pero klase, gaya na sinabi ko, be mindful, be critical thinker kapag po tayo ay gagamit o kukuha ng mga information sa internet. Kasi nga po, kailangan po ito ay credible, reliable, at katiwa-tiwala po. Okay? Sunod, aklatan. Noon pa man kasi hindi naman po lahat ng tao may access sa internet. So kaya klase, noon talaga nagbabasa talaga yung mga
ate at kuya natin, mga nanay at tatay natin sa lidaklatan, silidaklatan para makahanap ng mga paksang pwedeng talakayan sa pananaliksik. Okay? Kaya naman klase, sinasabi dito na maraming paraan upang tayo makapangalap ng mga sapat na datos. Kailangan lamang nating malaman ang tamang dulog sa pagkuha ng mga ito. Maraming palaan klase para makuha natin yung information o paksa na ating gustong pagtalakayan sa pananaliksik o gustong gawan ng pananaliksik. Kailangan lang natin malaman kung ano yung tamang gamit nito o tamang pagkuha nito para wala tayong maging problema sa hinaharap. Okay po, at dito na po nagtatapos ang Module 3. Naway may naunawaan po ang lahat at magkita-kita po tayo sa susunod. Muli ito po si Ginoong Adi o Sir Adi na nag-iwan sa inyo ng katagang i-success mo yan, ilaban mo yan, sa success ang semestreng ito. Okay, so muli maraming salamat at paalam!